Ayon sa Chinese astrology, ang 2014 ay Year of the Wood Horse at magsisimula ito sa ika-31 ng Enero. Sinasabi nila na ang bawat sandali sa Year of the Wood Horse ay maging puno ng mga pambihirang karanasan. Ito'y dahil mahilig ang kabayo sa adventure at pagiging malaya. Ano nga ba ang sinasabi ng mga bituin ngayong taon para sa ating career, love life, negosyo, kaperahan at kalusugan? Ano kaya ang mangyayari sa mundo ng politika at ekonomiya base sa hula ng mga geomancers at socio-political at economic analysts? Alamin natin ang epekto ng pag-arangkada ng kabayong kahoy ngayong taon sa buhay ng Pilipino dito sa episode ng The Veronica Chronicles sa pinamagatang Mga Prediksyon sa 2014. Ang 2013 ay kinakitaan ng maraming natural disasters. Noong nakaraang taon, sa aming January 2013 episode, nahulaan ng psychic reader na si Maricel Gasquel at geomancer at I Ching consultant na si Madam Opel ang pagtama ng kalamidad sa Central Visayas. Dapat talaga pag-ingatan natin in our country, yan, yung mga floods. Kasi ganun pa rin landslides, floods, more of water calamities. So magkakaroon tayo ng kasing lakas ng magnitude ng Sendong and Ondoy? Oo, pero not here in Metro Manila. It could be somewhere else. Ang always na kinakatakutan ko is always on the Visayas and Mindanao area. Ngayong taon na to, central. So po pwedeng ang mga target na mga lugar, mga central o center area. So alam na natin ngayon ng mga safe na lugar, yung mga northeast. Eh yung mga northeast, mga high place yan eh. So hindi masyadong apekto ang mga high place para mga central. So ibig mo sabihin pag central, Metro Manila. Oo, pwede yan. Pwede mga Pampanga, yung mga Central Luzon, Central Visayas. Yung mga ganun. Oo, kasi prediction yan ng mga punsoy expert, yung true direction. Ngayong taon, ayon kay Madam Opel, ang hilagang kanluran na bahagi naman ng bansa ang tatamaan umano ng mga kalamidad, partikular na ang Pangasinan. Sa pagkakakita natin sa map ng Philippines, ang Northwest Pangasinan. So whatever na inaantay natin, yung sinasabi natin lindol, di ba? Kasi nga mainit ngayon, kasi nga firewood. So possible na magkaroon din ng earthquake. Sa mga lugar na yon, Pangasinan, Baguio, yung mga ganung lugar. May nakikita rin daw siyang magaganap na outbreak sa naturang parte ng bansa. Baka nga ang outbreak niya, sunog. At saka bigla, yung pagkatapos, hindi kamukha nung Yolanda, 2013, water kasi yon. Kaya kumbaga, yung epekto, di ba, ang water matagalan. Ito hindi. Kung sakaling mangyari man ng kahit anong disaster na inaasahan natin, sickness o mga kung anumang kalamidad, something na napakabilis, hindi siya matagal. Sa 2014, katulad ng nangyari sa 2013, makakaasa pa rin tayo na maraming flooding, maraming ulan, hindi naman ang earthquakes, hindi masyado. Ayon sa Feng Shui practitioner na si Dr. Danilo Fugoso, ito rin ang sinasabi ng kanyang Feng Shui compass, kung kaya't kailangan mag-ingat ang mga taong nakatira sa hilagang kanluran. Mas magiging prone sila sa sickness, lalo na kung yung mga matatanda doon natin iiwan, mas magkakasakit sila. Sa east side yun, bali ang sickness star. Tapos kung yung mga southeast position naman, ang southeast kasi nasa kanya yung argumentative. Pag mainitin ang ulo mo, magiging mainitin ang ulo. I-avoid mo yung pintuan mo. Ayon naman sa isa pang psychic reader na si Stargazer, maliban sa mga bagyong mananalasa sa ating bansa ngayong taon, may nakikita rin siyang malakas na lindol na maaaring tumama sa kanlurang bahagi ng ating bansa. A lot of earthquakes had already been happening in the northern Philippines kasi nakalagay dito shaking of the earth, northern Philippines. And then the heat unbearable again, northern Philippines. There's an underwater land movement in between the Philippines and Indonesia. So it's going to move and that's the possibility of the earthquake. Kailangan daw gamitin ang kaalaman na ito para maging handa sa mga kalamidad na maaaring tumama sa atin. Sa kabila ng mga unos na maaaring maganap sa ating bansa, may mga dapat namang matuwa ngayong taon.
Ayon sa Chinese astrologer na si Maxi Chu, magiging maswerte ngayong taon ang mga taong pinanganak sa Year of the Sheep at Monkey. A sheep and monkey, pinakamaganda. No? Ang rooster, okay din. Ang hindi maganda ngayon, dragon. Bakit? Nasa Agumen star siya. Marami nakahanap sa kanya ng argument o away. Pero may nagtutulong sa kanila. Ang hindi maganda, tiger and ox. Kasi nasa 7 sila is a violent star. Marami nakahanap ng away sa kanila o kaya ingat lang sa baka mawala ang jewelry o nanakawan sila sa bahay o tindahan. Ingat lang po. Kasi nasa violent star sila, no? Ang rabbit po, ingat din sa sakit, illness. Ang rabbit po, kasi nasa isya eh. Ito ang illness star, no? Yeah. Then, ang hindi maganda din, pig and dog. Kasi ang mga tao, mga feng shui, takot sa number 5. And nasa yellow misfortune star, ibig sabihin mga pig, mahina ang pera ngayon. Ingat lang sa pera, sa nakaw, ganun din. Ito po, lahat, ang snake, yan ang maganda. Kasi last year, snake nasa gitna eh. Yeah. Tapos takbo sila ng tabo. Ngayon, wala na. Nasa romance ta. Kaya this year, kung gusto makasawa o wedding, maganda this year. Good talaga. Good romance, good wedding. Sinang-ayunan din ito ni Madam Opel. Monkey and goat, prosperity star yan. Ang mga horse, career. Tapos, ang dragon at saka snake, away, mga lawsuit. So, maraming lawsuit na mangyayari sa mga dragon. Kasi ang mga dragon, di ba, powerful yan. So, kaya nga kinategorize na yung matataas na tao, parang ngayon may mga problema sila. Tapos, yung is rabbit yan. Sickness. Tapos, yung ox and tiger, nakadestiny sa burglary. Gossip, theft, robbery, backstabbing, yan. At the same time, makukorek na naman, di ba sabi ko, communication. So talagang yung communication ngayong taon na to, magte-take part. Ang rat, ang rat, success and promotion. At sometimes, yung mga hindi nagkakaanak, possible na ngayon na pwede silang magkaanak. Ang mga pig, di wag muna sila mag-invest. Para hindi sila mawala kasi malas sila. Ang mga dog, tumigil muna. Kung dati away sila ng away, tumigil muna. Baka hindi maganda maging bunga. Ayun, yun ang right na advice. So, ang mga dragon at saka snake, ingat din muna. Kasi quarrel. Pero ayon kay Madam Opel, may kahalagahan din ang edad ng isang tao bago gumawa ng isang desisyon. Kunyari, ang edad mo, 33. O kamukha ngayong taon na to. Kunyari, ang mga hindi magandang edad, 33. 34 to venture pa rin yan. Kung natatandaan mo si Pacquiao. 33 talagang devastated, 34 to venture. So si Pacquiao talagang ngayon taon na 35 years old pagkatapos ng January, high siya progress. Tapos minsan, progress ang tao, the following year, 36 years old, para bang tungkol sa bata. Di ba minsan nabubuntes, nawawala karir. Tapos, ang isa pang iingatan yung edad, 28. Kasi ang 28 may pagsisisi habang buhay, mga activity. Tapos yung 47, talagang lahat ng tao dadanas dyan, 47 years old to suffer. Tapos pagkatapos ng 47, yan nalaban mo sa buhay. Yung mga below 47, wala, kailangan naglalaro lang kayo, wag masyadong mag-activity. Yung bang kunyari, bahay, gustong-gusto, mga kotse, wag. Antayin nyo 48 years old nyo. Kasi doon talaga makikita talaga yung happiness, long life, at saka prosperity. Sa 48 years old, sunod-sunod na yon. Ngunit ayon kay Tita Maxi, may mga paraan naman para alisin ang malas. Ingat lang sa hospital, accident, hold up, kidnap, tapos yung pera mahina. It's mean, rat talaga tinatamaan this year. Kung horse year, tinatamaan yung kaaway niya. Kaya maybe pwede siya magsuot ng red underwear o panty for protection yung mga bad energy. Hindi pumasok sa katawan niya. Kahit lalaki kailangan yes mag-red po, dress? yes. Para gumanda ang aura niya. Pwede din, number 1 din, mag-offer ka ng
magpapakain ka ng mga street kids, nagpapakain, yun ang importante. Hindi lang yung charity na pupunta ka sa simbahan, nagbibigay ka ng pera, hindi. Kailangan physically involved ka sa mga orphanages, magpapakain ka, ganon. Tapos another thing, pwede din maglagay ka ng mga different figurines. Pero dapat mag-ingat ka din kasi baka mamaya yung kasama mo sa bahay, kalaban naman niya yung ilalagay mong figurine. Maaari din daw gumamit ng mga charms bilang proteksyon. Horse and tiger, horse and dog. Kailangan i-tie ito protection sa kanya for whole year. Ito po sa mga inggit. Yung mga evil eye, mga inggit parang ito. Susunod niyo ito para may mata para mawala ang inggit o Ito po, ito ang Taisoy coins, no? Ano yun? Ito, lalagay mo ng pera sa angpaw. And ito Taisoy, tira mo may nakita horse with monkey, ibig sabihin, panalo na ako. You can use as promotion, you can use as gambling, you can use as mga may kaso-kaso, law. Ito, dala-dala mo. Kahit anong sign ka, pwede yan. O kaya estudyante yung medyo mahina mag-aral, lalagay mo sa school bag niya. Pero first, lalagay mo muna sa ilalim ng unan mo. Okay. Para whole year, may pera ka, good luck ka. Tapos ng Chinese New Year, lalagay mo sa bag mo o sa kaha mo. This is the best for lahat na tao this year. And ito yung pouch. Yung pouch niya sa loob, may mga pera, may mga holo, may mga crystal, rice, lahat andito na. Lalagay mo lang sa bag mo for 1 year. Protection yan, sakit na, hold up, sa lahat. Lahat na. Ang astrolohiya ay pag-aaral ng interaksyon sa pagitan ng mga planeta at bituin base sa masalimuot na mathematical cycle. Nagsimula ito sa Babylonia noong 1645 BC at ginamit noong unang panahon sa ilang bansa gaya ng Ehipto kung saan nilikha ang isang komplikadong kalendaryo at orasan. Namayagpag din ito sa Roma kung saan marami mga intelektual kabilang na ang 2 emperador ang naging astrologers at gumawa ng batas base sa sinasabi ng mga bituin. At sa Gresya, ang tanyag na si Ptolemy ay nagakda ng mga astrological at astronomical na kasulatan. Si Henry Palacios ay isang astrologer at ilang dekada nang nagbibigay ng payo ukol dito. Ayon kay Henry, noong unang panahon pa lamang ay ginagamit na ng mga tao ang posisyon ng araw, buwan, mga bituin at planeta bilang basihan ng kanilang mga gawain. Kumbaga pagkaikot ng buwan at certain position, alam nila kung kailan sila magmamigrate. Alam nila kung anong itatanim nila mula sa taas ng lupa o sa ilalim ng lupa, kung saan sila mag-hunting, kung mating season, mga ganon. Paliwanag nito, makikita sa ating mga history books pati sa Biblia ang paggamit ng astrolohiya ng mga hari at propeta bago sila magpasya ukol sa pagpasok sa gyera, sa pagpapakasal at iba pang mahalagang desisyon. In the Bible, it is written, the nativity it's depicted. The 3 wise men, ano sila? Astrologers, an alchemist, and an astronomer. The star, astronomy, interpretation of the star leading to the birth of Christ, astrology. The gifts of frankincense, myrrh, and gold, elements, alchemy. These were the 3 forms of studies during that time. Wala pang tinatawag na siyensya. Okay? Kaya tinawag silang magi. Anong magi is the plural of magic or the magos. And that was the definitive word before the word science. Western astrology ang gamit ni Palacios at bagamat may pagkakaiba ito sa Chinese astrology, ay isa lamang daw ang pinagbabasihan ng mga ito, ang mga posisyon ng mga elemento sa kalangitan. Ang paniniwala nila, just like the Westerns used to feel, China, the Middle Kingdom, is the center of the universe. Paano kung hindi ka pinanganak sa China? Hindi naman tayo pinanganak sa China.
Yan yung perspective niyan. Okay? Unlike Western astrology now, because it evolved over nung araw, iba ang sinasabi, Galileo Galilei and the Catholic Church, the earth is the center of the universe. Galileo Galilei says something else, so he almost got excommunicated. Tapos dumating kaibigan niya na si Ptolemy. Sabi ni Ptolemy kay Galileo, okay pare, ako na bahala dyan. Dyan ka na muna. Ako na magsasabi na na ang earth is center of the universe. That's why astrological charts are called Ptolemaic, meaning earth is the center. Para kay Palacios, maaring magamit ang astrology sa pagbibigay prediksyon sa mga darating na unos gaya ng lindol at malalakas na bagyo. Una-una, earthquake. Mapapansin nyo na pag nag-earthquake, 1 or 2 days before full moon. Okay? Minsan, naglilihis siya ng konti. Tapos may mga 188 day cycles din yan kasi pag-ikot ng mga ibang planeta. At yung second point dyan, pag napapansin nyo, pag malakas ang ulan, tag-ulan, mapapansin nyo na ang baha, malakas, kung full moon. Ondoy, yung mga nakaraang mga bagyo, may full moon effect yan. Kaya pag full moon, tapos malakas ang ulan, sigurado ako, baha yan. Kasi ang hila ng buwan, kaya may high tide eh. Yung hila ng buwan, hindi na nakakababa ang tubig. Okay? Pag hindi na nakakababa ang tubig, di full moon nga talaga, hindi makakaagos siya sa dagat. Kung gusto nila, bit-bit nila yung mga sabit-sabit, mga bling-bling. Kabilang si Dr. Danilo Fugoso sa mga gumagamit ng feng shui na sinimula ng China may 3,000 taon na ang nakakaraan. Ito isang uri ng sinaunang sining at siyensya na nagpapakita kung paano maaring balansehin ang mga enerhiya sa isang espasyo para matiyak ang magandang kalusugan at swerte. Sa pamamagitan ng Feng Shui Compass ay nasusuri ni Dr. Fugoso ang dapat gawin ng tao para umano lalong maiangat ang kanyang buhay. Ang Feng Shui is based on sa energy or sa directions na kung saan pumapasok yung hangin, yung water. Kung yun sasalubungin mo ang malakas na hangin, talagang liliparin ka. Kailangan mong protection na ng sarili mo. Sinasabing sa astrology, merong mga zodiac signs ngayong 2014 na pinapaniwala ang mas maswerte kumpara sa iba. Mid-year nga, July, which is going to be the Leo, Jupiter in Leo. So you're looking at the 3 other elements of fire. Aries and Sagittarius. Okay, yan. Medyo okay sila. Ang medyo detrimental ng konti because of the opposition is Aquarius. Kasi Jupiter opposes it. Other aspects which will be restricted, Scorpio and Taurus. Scorpio in terms of health issues, especially with reproductive. Taurus, on the other hand, sa throat. May mga aspeto rin ng ganyan. Yung iba, medyo median. Actually, ang sang natatandaan ko, ang dragon, ang rooster, maging sumpungin sila. Sumpungin. Yung illness star na tinatawag, nag-fly sa rabbit. Sa akin, napunta ang sheep at ang monkey, napunta ang tinatawag na heaven star, white heaven star. Ano ibig sabihin nun? Meron kami advancement sa career namin. Maaari pa namin mapaganda yung buhay namin. Yung tiger. Ang tiger, magandang wealth and career. Ang importante sa tiger, protection na ng health and relationship. Yun ang importante. Nagkakatugma naman ang ilang geomancers sa hula nila kay Pangulong Benigno S. Aquino III para sa ngayong taon. Ang Pangulo'y pinanganak sa Year of the Rat at isang Aquarian sa Western astrology. Because ang problema dyan, lahat ituturo siya. So yung mga pag-iingatan nga ng presidente ngayon, I mean, yung advice ko lang sa kanya, just do what you have to do. Ano mong sabihin, basta ginagawa niyo yung dapat niyo gawin, okay na. Sa
Eastern astrology naman, maganda sana ang posisyon ng rat, maliban na lamang sa iba pang aspeto. Actually, maganda, nasa kanya ang future prosperity. Kaya lang nasa kanya yung year breaker, yung conflicting year. Katapat niya directly ang horse. Magkalaban sila. Ang elemento pa ng rat is water. Ang natural element ng horse is fire. Clashing talaga yung elements nila. Tugma rin dito ang basa ng iba pang psychic sa kapalaran ng Pangulo ngayong taon. This is his most challenging year for me. It will be challenging in a sense that he will have to contend with people's temper. Not his temper. Oh, by the way, he also has to be very careful. Because with this uprising of energies, Haitia, he has to be careful with how he handles China. Number one, kasi rat siya. Plus the fact na rat is an enemy of the horse. Then, metal rat pa siya. So, metal chops wood. So, wala rin siyang luck sa element. Sana man lang kung naging, earth rat or naging wood rat siya, makakaligtas siya, diba? Plus, yung age niya, it's a sum of 9. Sa Chinese kasi, pag sum of 9, naku, talagang delikado. So, you offer your name, prayer sa temple, Chinese temple. Tapos, ito pa, ang illness for 2014 kasi is something to do with the lungs. So, since he smokes, so ayan na naman. So, talagang wala talagang swak. Kumbaga, lahat ng negative ng nandun sa sign niya. So, ma-advise ko talaga sobrang ingat siya dapat sa 2014. If possible, wag na lang siya muna magsalita. Less talk, less mistake. Ang presidente kasi nasa 54 years old siya. Ang ibig sabihin ng 54 years old sa Chinese I Ching, in all aspects, second lang siya. So, parang hindi siya makakaporma at medyo, ayokong mag-predict nung medyo high sa aking standard. Parang ang ibig sabihin yan, baka mamaya may mag-take place, pangalawa siya. Parang ganun, hindi siya makaporma. Parang may somebody na tataas sa kanya. Ayon kay Fugoso, makakatulong daw kung tatantanan muna ng media ang Pangulo ngayong taon. Sa media, na mas magandang, kasi ang high profile natin na rat, I think is President Pinoy. Yes. Sabi ko sa media na maging mabuti tayo kay Presidente, wag natin pag-initan. Mas maganda kasi nasa kanyang future prosperity star, baka madala niya ang Pilipinas sa mas maganda. Ayun ang hiniisip ko, yun ang para maging positive naman yung outlook. Pero kasi may mga negative yan. Pero sa akin kasi, sabi ko nga, tulungan natin ang Presidente na madala niya ang bansa natin sa mas maganda o mas mayamang kondisyon. Pagdating sa pag-ibig at relasyon, magiging romantiko ang taong ito. Pero nagbabala ang mga manghuhula ukol sa posibilidad ng extramarital affairs, lalo na sa mga Capricorn at Cancer. Pag sinabi mo kasi Jupiter in Leo, in terms of love, very romantic yan. Okay? Ang problema nito, it's also the sign of affairs. Dangerous, maraming magkakalaguyo o mga ganyan. So, dapat mag-ingat. Oo, pero minsan hindi mo rin maawasan kasi that aspect of adventure stimulates the consciousness and the person. Kumbaga, kung very mundane ng lifestyle mo, ang buhay mo, madali kang pitikin. It's also madaming extramarital affairs. Yes, so maraming magloloko ng asawa, babae o lalaki. Magiging maganda naman daw ang lagay ng ating ekonomiya, maliban na lamang sa animal industry sector na baka magkaproblema. Maganda ang economy natin, economic and stability, upward. Communication, upward. Kaya lang yung domestic at saka agricultural, medyo baka kung mga may sickness, baka magkaroon yung mga baboy ng sakit. Even mga animals? Animals, dog and
and pig, possible na magkaroon baka yan yung magkakaroon ng sickness. Kabilang sa mga papatok na negosyo ay yung may kinalaman sa komunikasyon at enerhiya. Ang magagandang businesses pa rin related to showbiz, yan, maganda din siya kasi may mga stations na mag-aalay-alay sila. So, parang working together sila, ganon. So, pwede yung mga radio stations, biglang, oops, mag-join na siya with another radio station, ganyan. Tapos, related, ang banking kasi, medyo may konting problema kasi metal siya. So, but we can expect good din ang banking industry. Tapos, ang energy, power, kahit may mga problema tayo ngayon, magandang business pa rin siya. Ang infrastructure, I could consider it also a good business for 2014. Maging ang industriya ng turismo ay gaganda rin. Makikita nyo na marami rin gusto mag-foreign travel kasi Jupiter is foreign travel also. Pagdating niya ng Leo, mid-year, makikita mo rin na ang tao hindi na gustong pumunta dyan sa mga Hong Kong, Singapore, dito ha. Gusto na more adventure. So you're looking at people traveling now to Africa. Okay? Northern parts of Europe. Okay? Filipinos. Okay? Maybe South America. Yung hindi talaga pinupuntahan. Kasi ang ugali rin ng Pilipino, medyo vain tayo. Gusto natin nakakaiba. Ang suswertihin, tourism, at saka mga outdoor activities. Yan, mga literally. Writing, studies, yung mga natapos na mga profession, yan, magkakaroon siya ng benefits. Hindi kamukha ng mga ibang taon. Ngayon, yan yung highs. So, media ay mga Yes! reporters, right? Oo, talagang center na center. Mainam din naman daw na mag-invest sa ginto at iba pang uri ng metal. Ang recommendation ko is gold. Yeah, by mid-year. Ang Jupiter goes to Leo, and Leo is the sign of gold. Okay? Dapat this year, ang gumagalaw dyan is silver. Cancer. Cancer is the sign of silver. Pasok pa rin sa magagandang negosyo ang pagkain, ngunit paalala nila, kailangang maging malikhain. I would suggest not so much innovative, pero very creative. Pero yung madaling dalhin. Kumbaga, yeah, or kagaya ng, let's say, these other franchise companies, you just go in and just take it out. Yung mabilis na, no? Mobile, very mobile. Ayan, pwede yun. Yung alam mo sa States, may mga silang mobile na ano, food trucks. Yeah, I would suggest going to food trucks. Yeah, because it's something that's new. Food din. Kaya yung sinabi, ano pwedeng pagkain, pero iba. And it's mobile. Okay? So I would strongly suggest, if you want something that's different, food trucks. It's not so much the food, it's the novelty of buying from a food truck. Para naman sa ekonomistang si Luz Lorenzo, magiging mabagal ang paggalaw ng ekonomiya sa unang bahagi ng taon. I think the first half of 2014 will be rather sluggish. In the first half of 2013, the economy grew at something like 7.6%. So this is a really high base. And by comparison, the first half of 2014 will look much weaker. And because of all of those headwinds, I expect that the first half of 2014 will probably be not too exciting in terms of stock market performance. Sa kabila nito, naniniwala si Lorenzo na magiging maganda pa rin ang performance ng ibang aspeto ng ating ekonomiya. Private consumption is still quite strong because of all of this reconstruction efforts. So I think the construction industry will be booming. And then, of course, we will have the service industries which continue to do well. BPOs are still growing quite nicely. Service industries, I think, will do well. Dahil masimbuyo sa damdamin ng kabayo at sa kagustuhan nitong maging sentro ng atensyon, ang Year of the Horse ay mapupuno umano ng mga chismis, debate, mastermind think tanks, mga pagpupulong at anumang may kinalaman sa pagsasalita ng mga tao. Sinang-ayunan ito ng sociologist na si Professor Josephine Aguilar Placido ng University of Santo Tomas.
ang mga tao ay nagiging sensitibo na sa mga issues ngayon. Hindi katulad noon na tutulog-tulog sila. And they want to be part, okay, in solving issues. And also, hindi mo pa rin mayaalis yung pagiging Filipino natin. Specifically in times of trouble. Andyan pa rin. At lalong medyo tumitindi, tumitindi ang pagiging sensitibo din natin, no, sa pagtutulong, pag tayo tumutulong sa kapwa natin. Kahit alam naman natin na hindi natin sila kamag-anak, pero alam natin sila ay Filipino. They feel more confident. Ayon din kay Dr. Fugoso, malakas ang argumentative star ngayong taon, kung kaya't maaring lumala ang territorial dispute natin sa China. Pero itong tinatawag kasi nila ngayon is a wood at fire. Ang maganda sana to, productive sana yung cycle niya. Kaya lang, yung malakas yung tinatawag na energy, mas magiging mainitin. Yung nagkakaroon lang ng conflict. O bakit ako naglabas ng mapa? Kasi sabi ko nga, ang Southeast, nandun yung tinatawag na argumentative star. Papakita ko sa inyo kung ang China, siya yung sentro ng feng shui eh. Sa akin kasi ito ang ginagawa ko. Kung nasan yung Southeast, tayo yon ng China, meron tayong argument with China. Nung last year ba, motik na nagbarilan, baka ngayon mas escalate pa yon. Pwedeng mas magkaroon ng encounter. At dahil ang Year of the Wood Horse ay may kasamang element of fire, magiging mainitin ang ulo ng mga tao kung kaya't mahalagang ibaling ang pansin sa mga bagay na makabubuti sa atin. For me, 2014 is more of, it is a very heated year wherein people will have too many violence. I would say hotheads, violence, heated emotions, yung mga ganyan. Yung extra energy mo, gamitin mo sa iba. Sakali mo na tayo, mainitin ang ulo natin. Pumasok tayo sa sports. Mag-aral tayo para maging lumawak yung pag-iisip mo na mawala yung pag-iisip na lagi kang nagagalit. Mainit ulo ngayon ng tao. Mainit kasi kailangan nila ng patient. This year, you have to be patient. Mahirap ang pera natin for this year. Dahil sa mga bagong imbensyon sa teknolohiya, nakikita ni Professor Placido na mas magiging techy na ang mga Pilipino. Di rin daw maiiwasan ang mga awayan sa social media. Pagka impersonal communication, using social media, nabibigyan na subset ng lakas ng loob yung mga tao magsalita at magsabi kung anong gusto nilang sabihin. Yan. And it's because there is a medium. There is a medium. Wala tayong gatekeepers na sinasabi. Yung gatekeepers, yung censorship na sinasabi. Walang referee. Kaya nga, the government has to do something about it. Medyo dapat vigilant ngayon sila sa social media, lalong-lalo na ngayon dahil ang dami nang naiisip ng mga tao. Sa larangan ng edukasyon, nakikitang magkakaroon mano ng problema ang mga paaralan sa mga guro na maaaring mawalan ng trabaho dahil sa pagpapatupad ng K-12. Maraming problema kasi may mga teachers na alam namin na magkakaroon ng problema in terms of employment. Maghihintay ka ng 2 taon kasi 2 taon kang bakante. Now, ang mga eskwelahan naman ngayon ay gumagawa ng paraan para matugunan itong problema na to. Dahil hindi naman siya ganun masyadong kaingay, it seems that proposals and plannings of different schools, of different departments are being done to address the problem. Dahil sensitibo na raw ang mga tao sa mga isyu na makakaapekto sa kanilang uri ng pamumuhay, ay magiging aktibo ang mga ito sa pagpapahayag ng kanilang mga opinyon. For an ordinary Juan de la Cruz, they would like to move on with their life as what they used to have. Naapektuhan lang ang Juan de la Cruz kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin. Sa education, walang problema si Juan de la Cruz dahil meron tayong public school system. Sa gobyerno, hindi naman dapat lahat sagutin ng gobyerno para sa kanila. Dapat kumilos din naman sila. Although si Juan de la Cruz ay nagbabayad ng tax.
Kasi ang binibili niya may VAT. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sila hindi nagbabayad ng tax. So meron din silang share. Kaya sila maingay. Now, the ordinary Juan de la Cruz then is not anymore silent. They may live a simple life. But the simple Juan de la Cruz wanted a fair and square treatment. May mga babala rin ukol sa mga maaaring maganap sa buhay politika. It will start escalate after February. I see an ambush of a convoy, and then another attempt on the life of a leader. There are heated arguments of lawmakers. On the lighter side, I see naman that there will be good efforts on the side of government, which will make a big difference. Anything that will touch the grassroots, the people, na nakikita ko, anything that they do for the people will be very much appreciated. That's why they have to do this. The unrest is towards the second quarter. Very critical because they will be instigating people to take the streets. So, another controversy will come up also with the Napoles case. The key thing here is to be truthful. Ang politics ngayon, medyo negative. Diplomacy and politics, negative. Kasi kumbaga sa direction na tamaan sila ng hindi magandang direction ngayong taon na to. Something talagang disaster, maraming magkakasakit siguro mga politician, tapos disaster, sickness, mga lawsuit. Talagang not good, mga legality. Tsaka alam mo, ang nag-worry ako yung mga ang signs of coup d'etat, yan, oo, meron pa rin. Lalo na for 2014. Well, I see it sa latter part na yun. Magkakaroon rin daw ng mga unusual alliances sa politika na maaaring magpanumbalik sa baluktot na daan. There is an apparent play of power. Whatever it is, whether it is intended to scare, but still, the unusual alliances are there. Now, the thing is, sino ang talo? These are the Filipinos. Filipinos tend to be misused. And what is scary is that the old will come back. And what is scary is that instead of the daang matuwid, it will come back to where it started. Our president should be very, very careful. Kasi there are a lot of appointees which hurt Filipinos. And they are only with pakitang gilas. Posible din daw ang isang cabinet revamp. In my predictions, there will be 4 government appointees that will be removed. Maganda kasi ang pinatutupad nila. But the way they deliver it. At saka sometimes, they deliver it, wala yung sensitivity, basta yabang ang dating. Pakitang gilas, astig ako. I see changes. Nangyari talaga. And I see more to come. Maraming gagawin, reorg. It's possible in the next 6 months. So, ang payo ko lang dyan sa mga in government, because just do what you have to. Because ang Leo is integrity also. Okay?
do what you have to do in terms of your line of work. Hindi yung, marami kong anomalous transactions o mga ganyan. Isa din daw sa mga senador na sangkot sa pork barrel scam ang magkakaroon ng problema sa kanyang kalusugan. One of them will really be suffering, pati physically. And really? It will take a toll. Whether he says or not is different from what you will see. Sa tingin ko, si Enrile medyo maglalaylo eh. Para siyang hindi magkakaganon. Hindi ko makikita makakaso siya, pero parang laylo siya. Baka sickness, magkasakit. Sickness ang mangyari sa kanya. Analysis of all the senators, yung mga signs nila, natawa ako. Kaya pala magkakasundo si Senator Enrile, si Senator Estrada, kasi yung signs sila, magkaka-group sila. So, it so happened na si Senator Enrile dati sa horse, tapos rabbit si Senator Estrada, tapos pig si So, magkasundo sila. Alam mong kalaban nila sila Senator Drilon kasi rabbit and rooster. Si Senator Miriam rooster din. Kaya dakdak ng dakdak, diba? Sobrang prangka yan magsalita. Kaya ang rooster will never like a pig eh. Pig si Senator Enrile. Tapos ito naman si Napoles kasi is Year of the Dragon siya. Marunong talaga ang Year of the Dragon gumawa ng pera. Yung magaling sila yung strategize, ganyan. Kaya, magaling siya talagang pero kahit sabihin mo, this year, may mangyayari sa kanila lahat. Lahat ng mga sunerte last year, lagot kayo this year. Ang mga kabataan naman daw ay lalong magiging daring o walang kinatatakutan. Bata pa lang marunong na sila mag-analisa. So they become daring. And minsan nga sasabihin natin na ang mga bata ay sumasagot sa mga magulang. Hindi sila sumasagot. Nangangatuwiran, oo. Well, that's what we get for sending them to school. Mahalaga daw na maging malikhain sa taong ito para umusbong ang karera ng isang tao. Innovation, you have to be able to absorb new technologies, new concepts. You cannot be stagnant. Okay, so if there are going to be changes in order for you to progress, remember these are cycles. Progression is innovation this year. Magiging mahalaga ang 2014 para sa mga nagnanais tumakbo sa 2016 elections. Well, 2014 politically, I think, is a year of reckoning. We will know if there is a new social compact between President and the people. We will know if there is none. I think he is faced with a real crossroad here of maintaining or even improving on the legacy of his father and mother, or just becoming just one of the normal quote-unquote politicians. In that case, his own legacy is at stake. So the crisis of 2013 will spill over to 2014, and I think even up to 2016 elections. Sa kalusugan naman ng mga tao, magiging prominente daw ang mga sakit sa puso, kung kaya't mahalagang mag-ehersisyo at iwasan ang makolesterol na pagkain. So you may have a lot of issues with the heart. But to dissipate that, then obviously yung mga naka-apekto sa heart is don't eat too many high in cholesterol stuff. Part of that is also to become mobile and improve the heart. That's why may adventure sports. Makikita mo, people will be more into outdoors. May mga masaswerteng kulay din na maaring suotin, pero depende pa rin sa animal sign ng isang tao. Maganda yan, no? Kasi this year, it's red and green. So, kasi wood horse is green. Tapos, red kasi is fire. Wood, you produce fire through wood, diba? So, maganda talaga yung colors na yon. At saka sa fashion nga, sinasabi nila pink. Kasi it's related magkamag-anak yan sa fire. Nagbabala din si Maricel ukol sa mga uumpisahang proyekto ngayong taon. Naalala ko, ang wooden horse kasi it's galloping. So,
And ang talagang trait ng horse, hindi sila nakakatapos ng any project. Sa umpisa lang yan. Tapos, it has to be somebody else doing it to finish, like a tiger, a dog. So, yung wooden horse, ganun ang mangyayari. Maraming paumpisa, tapos hindi matatapos. Kaya nga, ang worry ko dyan yung sa mga court cases, mga pending controversies, dapat malagyan ng kasagutan na. Ipagpatuloy natin yung simpleng pamumuhay to live within our means. And wag tayong umasa sa manna from heaven kung hindi naman tayo kumikilos. At gusto kong sabihin sa mamamayan natin na simplicity is beauty. And kailangan natin kumayod. Okay? Kung umaasa tayo ng malaki, kumayod tayo ng we have to think big and work. Work harder. Ang mapapayo ko lang dyan sa inyo po, magdasal po kayo talaga. Unahin nyo yung ibang tao, tapos sarili nyo. Baguhin nyo yung ugali nyo para mawala yung mga inggitin. Maaring minsan kaya hindi sila makago kasi marami silang nagiging obstacle. Minsan hindi natin alam, tayo pala yung obstacle nila. 'Di ba? Kaya kumbaga mag-ano tayo sa personal advancement natin. Huwag nating isisiyan kahit kanino. Sarili natin. Mag-umpisa tayo sa pamilya. Ayon kay Stargazer, magiging magandang taon para sa mga taong pipiliin na gawin ang tama. In effect, this is yung cleaning or cleansing of energies. But in the same manner nga, heightened ang situation ngayon. Kaya kailangan lahat, we have to control our emotions and use our heads. Mahalaga din daw ang pagiging mapasensya ngayong taon at huwag mainip sa pag-aantay. At saka to follow natural, wag po ang pinaka-word na to follow natural, wag niyong po pwersahin. Kasi pagka pinwersa ang lahat ng bagay ngayong taon na to, ang bunga kamalasan. Yes, may misfortune. Yung taon may misfortune. Biggest advice to everyone is to have fun. Leo is the sign of fun. Spend time with your children. Get into new hobbies. Spend time, adventure, family. Okay? Ang negative dyan is magmumukmuk kayo sa isang sulok. Okay? This is a time wherein you have to be able to express that pent-up energy. Ang importante, we think positive. Kasi lahat pumapasok, puro negative. Sabi ko, mag-positive kayo, gaganda buhay niyo, di ba? Basta, it's a guide lang, susuot mo, ganun. Kasi iba pumapasok, ay, malas ako ngayon. Sabi ko, no, basta you think positive, good heart, importante. Baka mag-inggit sa tao. I pray to God na maganda ang buhay natin. My advice this year is really to become more critical of oneself. We have to be more spiritual. We have to analyze people's intentions. And for the leaders and for our leader to be more critical of what's happening below him. So that we have to have more sensitivity to people. I do a lot of praying more than anything. Prayer talaga is my weapon to counter all the negatives and to remain humble, simple, and also to help. Super dapat ingatan natin yung mga awayan. Kasi yun ang madami sa 2014. So, I always believe the truth will prevail. So, kahit ano pa yung turuan nila at bangayan nila, lalabas at lalabas yung katotohanan. And I have a feeling 2014, maraming katotohanan ang lalabas. Ayon sa survey ng Social Weather Stations, maraming Pilipino pa rin ang nananatiling puno ng pag-asa ngayong taon sa kabila ng mga naganap na kalamidad sa bansa noong nagdaang taon. Ano man ang sinasabi ng mga bituin sa kapalaran natin ngayong 2014, nasa individual pa rin ang desisyon tungo sa direksyon na nais niyang tahakin sa kanyang buhay. Ang pagiging masipag, masikap at maagap, pati na rin ang pagkakaroon ng taimtim na pananalig sa puong may kapal ay ang mga subok ng elemento sa pag-unlad.
Marapat lamang na mapuno tayo ng pag-asa dahil ang bawat araw ay nagdadala ng oportunidad para sa lahat ng naghahangad ng magandang bukas. Ako po si Veronica Baluit Jimenez at ito ang The Veronica Chronicles.